Tila ba isa na yata sa pinakamalapit na kalyado ng bansang Amerika ang Pilipinas mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig hanggang sa kasalukuyan sa patuloy na digmaan sa pagitan ng Amerika, Israel laban sa Islamic State ng Iran. Makikita dito kung ano nga ba ang tunay na partisipasyon ng buong bansa sa mundo sa kung saang papanig na kalyado. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Donald Trump noong Martes na tinanggihan ng NATO at ng karamihan sa iba pang mga kalyado ang kanyang mga panawagan na tumulong sa pag-secure sa Strait of Hormuz, na nag-aalala na hindi niya nagawang mag-rally ng suporta sa likod ng kanyang digmaang pinili sa Iran na iginiit niyang isinagawa niya para sa ikabubuti ng mundo kahit na hindi nito pinahalagan ang kanyang pagsisikap. Si Trump na pinipilit ang mga kalyado na tumulong na protektahan ang kritikal na daluyan ng tubig upang mapagaan ang isang choke point sa pag-export ng langis sa rehiyon, ay nagalit ng US ay hindi nakakakuha ng suporta sa kabila ng katotohanan na tinulungan nila ang NATO ng labis-labis, at sinabi na ito ay sa interes ng mga kalyado na pigilan ang Iran sa pag-secure ng isang sandatang nuklear. Ang galit na tugon ni Trump sa pagtanggi ng mga kalyado na makibahagi sa digmaan ay binibigyan diin na ang salungatan ngayon sa ikatlong linggo na magdudulot ng mga pag-uugong sa buong pandaigdigang ekonomiya ay isa rin sa nahanap ng internasyonal na komunidad sa pinuno ng US upang ayusin ang kanyang sarili pagkatapos niyang ilunsad ito ng walang konsultasyon. Habang nagpayag siya ng sama ng loob sa tradisyonal na mga kalyado ng US, iginigiit ni Trump na okay siya sa nagpapatibay na dinamika ng tunggalian na sa mabuti o mas masahol pa ay higit na nakasalalay sa kanyang mga balikat lamang. Habang hinihimok siya ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa landas na ito sa loob ng maraming buwan, lalo pang ginawa ni Trump ang kaso ng daan patungo sa tunggalian ay pinili ng isang tao. Nagsimula ito batay sa nilarawan ni Trump bilang isang pakiramdam tungkol sa banta na dulot ng Iran, at sinabi niyang matatapos ito kapag sinabi ng kanyang bituka na oras na. Hindi man diretsahang binanggit ni Pangulong Trump ang mga bansang kanyang iniyayag na nag-alok ng tulong sa kanya, pero lumabas sa ilang mga payagan ng ilan sa mga ito ay ang Pilipinas, Taiwan at Chile. Sa nasabing artikulo, hindi na ito tinanggap ni Pangulong Trump ang nasabing alok ng bansang gustong magbantay sa Strait of Hormuz laban sa Iran dahil may kanya-kanya din namang hinarap ang mga ito na banta sa kanilang bansa, partikular na ang Pilipinas at Taiwan dahil na rin sa patuloy na pakikibaka ng mga ito laban sa dambuhalang bansa na China. Bagkus, ayon kay Trump, ikinagagalak na niyang marinig sa mga nasabing bansa ang pagtugon sa kanyang hiling na tulong mula sa mga kalyadong bansa ng Amerika. Pinuri nito ang mga hukbong sandatang lakas ng Pilipinas, Taiwan at Chile dahil sa mga magigiting na pinapakita nito na handang lumaban sa anumang digmaan alang-alang sa kabutihan ng mga bansang gustong wakasan ang pagpapalaganap ng maling paniniwala at terorismo. At nito lamang March 20, ang Japan, France at iba pang mga kalyado sa Europa tulad ng UK, Germany, Italy at Netherlands ay nagpayag na rin ng kanilang handaang mag-ambag sa mga pagsisikap na matiyak ang ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz kasunod ng tumataas na mga tensyon at banta sa pagpapadala. Nangako sila ng suporta para sa pag-secure ng kritikal na daluyan ng tubig pagkatapos ng mga tawag mula kay Pangulong Donald Trump.